cellphone ko. Nakagamit ko na kasi kanina eh. Kanina ako na squirrel. Marunong na yata sila mag-setting ngayon. Policy number 1. Appeal to ignorance. Paniniwalang squirrel ang kumuha dahil walang patunay na hindi ito ang kumuha. Gusto ka ba, Jake? Ryan, baka nakululagyan mo natin dito. Meanwhile, Hindi naman ako tignan ng ganyan. Lagi niya sinisisip pag may nawawala. Pero ngayon wala akong kinalaman dyan. Policy 2. Hasty generalization. Iniisip agad na si Mason ay walang kasalanan dahil karaniwang siyang nakakalimot ng sariling gamit. Nakita ko si Ethan ang lumapit sa bag mo, Ryan. Ibig sabihin, siya ang kumuha. Policy 3. Posok or false cause. Akala ni Noah, si Ethan ang kumuha dahil lang nakita siyang malapit sa telepono bago ito nawala. Teka. Naglalaro lang ako rito. Lagi mo kinakusaan, Noah. Alam ko na sino kumuha. Si Liam. Siya kasi yung kunyaring mabait pero maraming tinatago. Policy 4. Ad hominem. Inaatake ang ugali ni Liam sa halip na magbigay ng ebidensya. Grabe ka, Logan. Di porkit matino ako na agad yung nagnanakaw. flashback. End of flashback. Kalma. Wala kayong mararating sa kakaisip nyo. Baka malas lang talaga kaya nawala ang cellphone. 5. False cause. Isinisisi sa malas ang pagkawala ng telepono ng walang connection o patunay. Hindi ako maswira ang cellphone ko. O malas lang secretive kong kaibigan. Toy ka yan. Ganyan talaga yung grupo natin. Meanwhile, Teka, may kumikis na sila, bagay. Cellphone mo ba yun? Siguro ito nung nakukuha dito. Ang kunin na rin. Ang gravity, kaso close case na. Wow, Detective Logan. Ikaw nang invento ng physics. At least hindi na yung squirrel may kasalanan ngayon. Ryan, ano pakiramdam ng biktima ng isang gravity crime? Pakiramdam ko, nakalito na lang sa pagpapagpapag ng isang.